Si Laika Evangelista ay isang mabait, masipag at mapagmahal na asawa. Simula pa lang, isinuko niya na ang lahat para sa lalaking mahal niya. Si Marco Ramirez, isang ambisyosong lalaking nagsisimula pa lamang noon sa negosyo. Tinulungan niya ito mula sa wala, sinamahan sa bawat kabiguan at tiniis ang gutom, hirap at pagod sa pag-asang darating ang araw na sila'y uunlad din. Dumating nga ang tagumpay. Nakilala sa mundo ng negosyo si Marco. Yumaman at naging respetado sa kanilang bayan. Ngunit kasabay ng pag-asenso, nagbago rin ang ugali nito. Tumabang, naging malamig at unti-unting lumayo kay Laika. Hanggang sa isang araw, bigla na lang siyang iniwan. Walang paliwanag, walang paalam. Mas masakit pa roon ay ang pagdiskubre niyang ang babae palang ipinalit sa kanya ay walang iba kundi si Cassandra Riego, ang dati niyang kaibigan sa kolehiyo. Ang babaeng minsan niya nang tinulungan, binigyan ng tahanan, pinakain at tinuring na kapatid. Mula noon, tuluyan nang gumuho ang mundo ni Laika. Nawalan siya ng tahanan, ng asawa at ng dignidad. Wala siyang makapitan kundi ang sarili. Lahat ay ibinintang sa kanya. Maging ang mga kasinungalingan ni Marco tungkol sa pagiging barren daw niya, kaya raw siya iniwan. Ngunit hindi siya sumuko. Sa katahimikan ng gabi, habang lumuluha, nanumpa si Laika. Hindi siya mananatiling biktima. Babangon siya't darating ang araw, lahat ng sumira sa kanya, luluhod sa harap ng sarili nilang kasalanan. Pagkalipas ng ilang buwan, natuklasan ni Laika mula sa isang lumang kaibigan na ang pamilya ni Cassandra ay may matandang patriarch, si Don Severino Riego, isang kilalang retiradong negosyante na may malawak na lupain at yaman sa probinsya. May sakit ito at naghahanap ng full-time caregiver. Dito nagsimula ang kanyang plano. Gumawa siya ng bagong pagkatao bilang Leah Fernandez, isang lisensyadong caregiver mula sa isang bayan. Gumamit siya ng peking dokumento at mga training certificates na galing sa kaibigang nurse. Nang ma-interview siya, agad siyang natanggap ni Don Severino. Marahil dahil sa kanyang maamong muka, payapang ugali at likas na pagkaalaga. At sa unang mga linggo, nakuha niya ang loob ng matanda. Habang inaalagaan si Don Severino, unti-unti niyang napasok ang buhay ng mga Riego. Naobserbahan niya ang galaw ni Cassandra, ang pagiging manipulative nito sa negosyo at ang kahinaan ni Marco na sunod-sunuran lang sa babae. Sa bawat pakikipagkwentuhan niya kay Don Severino, naramdaman niyang may lungkot ito. Tila alam ng matanda ang ginawa ng kanyang apo, ngunit hindi ito makakilos. Hanggang sa isang gabi, habang nagpapakain siya kay Don Severino, napaiyak siya. Hindi niya napigilang magpakatotoo. Ibinunyag niya ang kanyang tunay na pagkatao, kung sino siya at kung bakit siya naroon at kung gaano kalalim ang sugat na iniwan ng kanyang dating asawa at ng kabit nito. Tahimik lang ang matanda. Matapos ang ilang minutong katahimikan, tumingin ito sa kanya at nagsabing, "Apo ko man siya, hindi ko matanggap ang ginawa niya sa'yo. Tulungan mo kong itama ang lahat. Pabor yan sa akin." Sa tulong ng kapangyarihan ni Don Severino, unti-unting gumalaw si Laika. Una, isinama siya sa board ng kumpanya bilang personal representative ng matanda. Ginagawa siyang tagapamahala ng isang bahagi ng negosyo. At doon niya sinimulang halukayin ang mga anomalya ni Cassandra at Marco. Pangalawa, ginamit niya ang kanyang mga koneksyon upang lumabas sa media ang mga reklamo ng mga empleyadong sinisanti ni Marco at Cassandra. Dahil lang sa personal na alitan, inilantad niya ang mga ghost projects at fake donations na ginamit para lamang makakuha ng tax cuts. Pangatlo, nilapitan niya ang mga dating investor at pinakitang niloloko lang sila ni Marco. Unti-unting nawalan ng suporta ang kumpanya. At ang huli, ang pinakamabigat, ginamit niya ang tiwala ni Ginamit niyang tiwala ni Don Severino upang ilipat ang malaking bahagi ng mana at ari-arian sa charity foundation na pinangalan sa kanya, Evangelista Home for Abused Women, isang paalala sa babaeng minsang nawasak, ngunit ngayon bumangon upang maging lakas ng iba.
Nawalan ng suporta si Marco sa negosyo. Na-frozen ang mga account ni Cassandra. Inilayo ni Don Severino ang lahat ng yaman. Nawalan sila ng bahay, kotse, kumpanya at kredibilidad. Naiwan silang magkasama pero parehong galit, parehong nawalan. At si Laika, tahimik lang, hindi kailanman humingi ng tawad, hindi kailanman nagsalita sa media. Tumalikod siya sa lahat at namuhay ng simple. Pero sa mga mata ng bawat babaeng gaya niyang sinaktan, siya ay naging simbolo ng hustisya. Sa isang tagpong matahimik, habang nakaupo si Laika sa ilalim ng punong mangga, sa charity home na siya mismo ang nagtayo, may batang babae na lumapit at yumakap sa kanya. Tinanong siya nito, "Tita Laika, totoo po ba na munti ka na kayong mawalan ng lahat?" Ngumiti siya at tumingin sa langit. "Oo, pero minsan, kailangan mo munang masira para makabuo ng panibagong mas matibay na ikaw." Handa ka na ba, Laika? Mula sa pagmamasid sa malawak na lupain, dumako ang tingin ni Laika sa kasama. Dati niya itong kaibigan. Malaki ang utang na loob sa kanya, kaya nang hingan niya ng tulong ay hindi ito makatanggi. Isa itong nurse, kaya dito niya naisipang humingi ng tulong sa pagpapagawa ng mga peking dokumento at training certificate. "Matagal na akong nakahanda, Aya, at hindi na ako makapaghintay." May diin ang bawat tono ng pananalita niya. Mararamdaman doon ang tinatagong galit. Lumambot ang mukha ni Aya. Alam nito ang kanyang kwento, kaya nagpapasalamat siya at kaagad siya nitong naintindihan kahit na hindi naman na sila gaanong close sa isa't isa. "Basta mag-iingat ka lang at sana wag madamay ang pangalan ko dyan, ha?" Nilingon niya ito at tipid ng hinitian. "Makakaasa ka, Aya. Hinding-hindi ka madadamay." Pagkatapos ng ilan pang mga paalala, nagpaalam na rin sa kanya ang babae. Siya naman nagdiretso sa malaking gate. Dala ang bag na pinaglalagay ng mga gamit at envelope kung saan nakalagay ang mga documents and training certificate niya. Kahapon lang na makapasa siya sa interview para maging caregiver ng matandang Don Severino Riego. 75 anyos na ito. Bagamat may iniinda ng sakit dulot ng katandaan, masasabi niyang may kakisigan pa rin itong taglay. "Magandang umaga, Lia. Sakto, kanina ka pa hinihintay ni Don." Bungad sa kanya ng nakangiting gwardya nang pagbuksan siya nito ng gate. Matamis niya itong nginitian. Pasimpleng inayos ang suot na salamin. "Magandang umaga, kuya." Balikbati niya bago pumasok. Napansin pa niya ang paghanga sa mga mata nito habang hinahagod siya ng tingin. Pero hindi na lang niya yun binigyan ng pansin. Sanay na siya sa mga ganong klase ng tingin. Marami na rin ang nagsasabi sa kanya na magandang araw siya. Kahit pa naglagay siya ng nunal sa kaliwang pisngi at sa taas ng kanang kilay. Pinutulan niya rin ang buhok para walang makakilala sa kanya at naglagay siya ng makapal na bangs. Nagsuot din siya ng malaking bilog na salamin sa mga mata. Siya si Laika Evangelista, pero naroon siya bilang si Lia Fernandez, isang magaling na caregiver. Dumiretso siya papasok sa malawak na salas. Doon ay nakaupo ang Don. Napangiti kaagad ito nang siya ay makita. "Iha, mabutit nakarating ka na. Balak pa sana kitang ipasundo kay Mando." Wika nito na ang tinutukoy ay ang family driver ng mga ito. "Pasensya na ho, nalate ako. Hindi po kasi ako nakatulog kagabi. Tinanghali tuloy ng gising." "Ayos lang yun, Iha." Wika nito pagkuway tinawag ang mayordoma para samahan siya sa magiging silid niya. May kalakihan ng mansyon ng matanda. Kahit pa mag-isa lamang itong nakatira doon, kasama ang ilang mga kasambahay at bantay ng rancho. Bago pumasok si Laika bilang caregiver, inalam niya muna ang pasikot-sikot ng lugar at kung sino-sino ba ang makakasama nila doon. Maraming iba't ibang klase ng pananim ang makikita doon. May mga alaga ding hayop. Hindi maipagkakailang maraming pinagkakakitaan ng doon. Bukod pa sa nagmamay-ari din ito ng sikat na kumpanya sa kanilang lugar at maging sa Maynila kung saan naroon ang apo nitong si Cassandra. And speaking of Cassandra, napag-alaman na niyang tuwing weekend, umuuwi ito doon para bisitahin ang abuelo. May isa pa itong pinsan na sa Maynila rin nakatira at bihira lamang kung bumisita, kaya hindi siya nangangamba sa gagawin niyang pagpapanggap. Matanda na ang Don, siguro naman madali na lamang itong malinlang.
Ito ang magiging silid mo, iha. Anang may edad na katulong nang makapasok sila sa may kalakihang silid. Kumpleto ang gamit doon. May kama, TV at electric fan. Salamat po, Manang. Nakangiti niya itong hinarap. Isa sa mga plano niya, kuhanin din ang loob ng mga makakasama niya doon upang mas marami siyang makuhanan ng impormasyon. Ano nga ulit ang pangalan mo, iha? Ako nga pala si Manang Dory. Ako ang pinakamatagal na katulong dito. Mayroon pa tayong makakasamang 2 katulong pa. Yung isa ay ang labandera at yung isa naman ay tagalinis ng mansyon. Busy pa sila sa mga trabaho, pero mamaya makikilala mo rin sila. Magiliw na pahayag ng matanda. Lihim siyang napangiti. Mukhang mababait ang mga makakasama niya rito. Ganun po ba? Ako naman po si Leah Fernandez. Napakagandang pangalan. O siya, ikaw ay iiwan ko na dito para ikaw ay makapagpahinga na. Ang sabi ni Don, bukas ka na raw mag-umpisa sa trabaho mo para maging maayos ang pahinga mo. Salamat po, Manang. Nang makaalis ang matanda, muli niyang sinuyod ng tingin ng paligid. Wala siyang planong magtagal sa lugar na iyon. Naroon lang siya para gawin ang planong paghihiganti sa mga taong sumira sa kanyang buhay. It's payback time, Cassandra at Marco. Namnamin niyo na ang kaligayahan sa piling ng isa't isa. Dahil ipinapangako ko, hindi na yan magtatagal pa. Unang araw sa trabaho ni Laika at masasabi niyang hindi naman pala ganoon kahirap ang trabahong kanyang pinasok. Lalo na at mabait naman ang Don. Hindi niya ito kailangang paliguan dahil kaya naman daw nito. Kailangan lang daw talaga nito ng taong palaging makakasama para umalalay. Busy din kasi at may kanya-kanyang mga trabaho ang katulong doon. Ganon din ang mga bantay sa buong rancho. Tuwing hapon at umaga, ipinapasyal niya sa malawak na taniman ang matanda. Minsan, ito ay naka-wheelchair, pero mas madalas na mas gusto nitong maglakad-lakad na lamang gamit ang tungkod. Magiliw kausap ang Don. Marami itong kwento sa kanya na kanyang ipinagpapasalamat dahil bihira itong magtanong tungkol sa kanyang buhay. Kamusta si Don Severino, iha? Kumakain ng tanghalian si Laika nang sumulpot ang mayordoma. Maayos naman po, Manang. Matutulog daw muna siya kaya ang sabi niya, maaari na raw ho akong kumain. Kumain na rin po kayo. Alauna na ng mga oras na iyon, kaya nakakasiguro siyang tapos ng mananghalian ng mga ito. Katatapos lang din namin. Tugon ng matanda, pagkuway na upo sa tabi niya. Kinuha niya iyong pagkakataon para pasimpleng makapagtanong dito. Manang, may itatanong lang po ako. Nagtataka po kasi ako eh. Wala na po bang mga kamag-anak si Don? Wala pa kasi akong napapansin. Halos lahat ng nandito ay mga katulong. Kunwari hindi interesadong tanong niya. May 2 siyang anak at 2 ding apo. Pero sa Maynila na naninirahan lahat. Yung panganay na apo si Zenon, laking Maynila at bihira kung pumunta dito. Minsan nga, 1 beses lang sa 1 taon eh. Yung bunso pong apo. Si Cassandra. Yun naman ay weekend kung pumunta dito. Gaya niyan, Sabado bukas. Siguradong nandito yon. Napapangiwi ito habang nagsasalita. Tila ayaw sa kanilang pinag-uusapan. Ang totoo, ayaw namin sa batang yon. Spoiled brat at palautos. Dinaig pa niya si Don Severino kung makapag-utos. Gusto din makuha lahat ng gusto. Kapag nandito yon, asahan mo tahimik ang mansyon. Mailap kasi ang mga tao sa kanya. Kahit yung mga nagtatrabaho sa taniman ay aayaw sa kanya. Ganun po ba? Lihim niyang naikuyom ang kamay. Kung ganun na hindi lang pala siyang may galit sa dati niyang traidor na kaibigan. Oo, kaya ikaw, mag-iingat ka sa kanya. Baka mapag-initan ka, lalo na't may itsura ka. Tingin ko sa taong yun ang gusto siya lang ang maganda. Kunwari nahihiya siyang tumawa. Hindi naman po ako maganda, Manang. Nako, sinong nagsabi? Hindi ka pa nag-aayos ay maganda ka na. Lalo na siguro kung maaayusan ka. Masipag ka rin, siguradong swerte ang magiging asawa mo. Napawi ang ngiti sa kanyang labis sa narinig. Hindi naman na iyon napansin pa ng matanda dahil tumayo na ito't siya'y tinalikuran. Sige na't maiwan na kita dyan. May gagawin pa ako. Sige po, Manang.
Kasabay ng pag-alis ni Manang ay ang pagdilim ng ekspresyon ng mukha niya. Mahigpit ding nakakuyom ang kanyang mga kamay. Nilalamon na naman siya ng matinding galit. Ganun ang kanyang nararamdaman sa tuwing maaalala ang dating asawa at kaibigan. Dahil nawala na siya ng ganang kumain, kaya nagpa siya na lamang siyang magmasid-masid sa paligid. Hindi siya kinakabahan sa pagdating ni Cassandra bukas. Kilala niya ang taong yun. Hindi iyon nagbibigay ng oras at atensyon sa mga taong sa tingin nito mababa lamang ang buhay. Kaya siguradong hindi siya nito pag-aaksayahan ng oras. At iyon ang kukuhanin niyang pagkakataon para masundan ito ng patago. Kinabukasan, bago lumabas ng silid, sinigurado ni Laika na maayos ang pagkakadikit ng nunal sa mukha niya. Maging ang bangs at salamin, sinigurado niyang maayos. Huminga pa siya ng malalim bago nagdiretso sa silid ni Don Severino na kasalukuyang naghihintay sa kanya. "Good morning, Don." Matamis ang ngitit masiglang bati niya dito nang makita itong nakaupo sa gilid ng kama. Walang imik naman itong lumingon sa gawin niya at bahagya lamang na tumango. Natigilan tuloy siya nang mapansing ito'y malungkot. "Ayos lang po ba kayo? May problema po ba? May masakit po ba sa inyo?" Magkakasunod na tanong niya. Nagtataka siya dahil hindi ba dapat at masaya ito ngayong araw dahil darating ang apo nito. Muli din siyang natigilan nang maisip na baka hindi na matutuloy ang pagbisita doon ni Cassandra. Maging tuloy siya, nawalan din ng gana. Naghanda na kasi ang plano niya sa pagmamasid dito. "Ayos lang ako, iha." Maging ang boses ng Don ay matamlay. Dalhin ko na po kayo sa kusina. Nakahanda na raw po ang inyong almusal." Pinilit pa rin niyang pinasigla ang boses. Ewan ba, siguro'y dahil mabait at magiliw sa kanyang Don, kaya hindi siya sanay na makita itong nalulungkot. Tila gusto niyang alisin ang lungkot sa mukha nito. "Pakidalhan na lang ako dito, please." Sa narinig, nakumpirma na nga niyang baka nga hindi na matutuloy ang pagbisita ni Cassandra. Wala naman kasing dahilan para malungkot ng biglaan ng Don. Laglag ang balikat na nagtungo si Laika sa kusina para kumuha ng pagkain. Doon ay naabutan niya si Manang na naguhugas. "Oh, tulog pa ba si Don?" "Nagpapadala po ng pagkain sa kwarto. Doon na lang daw po siya kakain." Sabado nga pala ngayon. Malamang wala na naman sa mood yun." Singit ni Alice, ang labandera sa mansyon. Naagaw nito ang kanyang atensyon. "Bakit naman?" Kasi darating ang spoiled niyang good apo. Kada darating yun, napapansin na namin na walang gana at matamlay tapos malungkot si Don. At hindi namin alam kung bakit. Dapat ay masaya siya dahil may bumibisita sa kanya kahit papaano. Kibit balikat nitong tugon. Mas lalo tuloy siyang na-curious sa nalaman. "Ikaw ba naman magkaroon ng apong masama ang ugali? Baka kahit ako hindi ko nagugustuhing makita yun." Segunda naman ni Kwase, ang tagalinis ng buong mansyon. Kasundo niya na ang mga ito. Kaya siguro ganito na lamang magkwento. "Tumahimik nga kayo. Mamaya marinig kayo ng mga bantay." Saway ni Manang sa dalawa pero umirap lamang ang mga ito. "Sus, Manang, alam naman natin na tayong lahat dito. Mainit ang dugo sa babaeng yun. Hay, malayong ugali niya kay Senyorito Zenon." Tugon muli ni Kwasay. "Maiwan ko na kayo dyan. Dalhin ko lang ito kay Don." Anya, bago tinalikuran ng mga ito. Ang isip niya, punong-puno ng katanungan tungkol sa sinabi ng mga kasama. Sa pagbalik sa silid ng Don, tahimik niyang inilapag ang tray ng pagkain sa table at inalalayan nitong makaupo. "Kain na po kayo, Don. Kung ano man pong bumabagabag sa inyo, maaari po ninyong sabihin sa akin. Baka sakaling gumaan ang inyong pakiramdam." Anya sa malambing na tono. Tahimik na tumango lamang ito bago nagsimula sa pagkain. Ang akala niya, wala na talagang pag-asa na magkwento ito sa kanya. Pero nagkamali siya. Nakailan pa lang itong subo ng pagkain nang huminto pagkuway malalim na bumuntong hininga at pagkatapos siya'y tiningnan. "Ang totoo niyan, iha, hindi ko rin alam kung bakit ako nalulungkot. Kung bakit kailangan ko tong maramdaman sa tuwing malalaman ko na bibisita dito ang isang apo ko." Napaayos siya ng upo sa narinig niya. Mukhang magkukwento na ang matanda, pero pinanatili niyang normal ang reaksyon. "Dapat ay masaya ako, kasi kahit isa ay may nakakaisip na bumisita sa akin,
Pero paano nga ba ako magiging masaya kung nararamdaman kong tila habang tumatanda si Cassandra ay may ginagawa itong hindi tama at nalulungkot ako. Kung sana lang ay dito siya sa tabi ko lumakit nagkaisip, baka sakaling tumuwid ang landas niya. Bahagyang namula ang mata nito, batid niyang anumang oras, iiyak ito. Hindi niya tuloy maiwasang makaramdam ng awa para dito. Mukhang hindi nito alam ang kabulastugang ginawa ng apo at hindi rin ito nagustuhan. Pero mas lalo lamang sumidhi ang galit niya kay Cassandra. Hindi lamang pala siya ang naaapektuhan sa pagiging makasarili nito, pati rin pala ang lolo nito. Pakiramdam ko'y napabayaan ko si Cassandra. Nagkulang ako sa kanya. Kung sana lang ay bata pa lamang dinala ko na siya dito. Marahan niyang hinaplos ang balikat ng matanda. Huwag niyo pong sisihin ang sarili ninyo doon. May kanya-kanya po tayong isip. At kung ano man po ang ginagawa niya, kagustuhan niya po yun. Wala po kayong kasalanan doon. Hindi niyo po siya inutusan para gawin ang bagay na ginagawa niya. Muli, huminga ng malalim ang Don. Ramdam niya sa bawat pagbuga nito ng hangin at sa bawat pagbuka ng bibig nito ang bigat na nararamdaman nito. Bata pa lamang, likas ng matigas ang ulo ni Cassandra. Hanggang sa tumuntong ng kolehiyo'y nagre-rebelde siya. May mga oras na tumatakas siya, naglalaya sa ilang araw bago umuwi. Lahat iyon ay nakarating sa akin, pero wala akong ginawa noon. Ang dahilan ko noon ay buhay niya naman yon. Hindi ko dapat pakialamanan. Pero nagkamali ako. Dapat noon palang pinagsabihan ko na siya. Hindi na sana lumala ang ugali niya. Naalala niyang tinutukoy nito. College din siya noon nang makilala si Cassandra. Nakilala niya itong rebelde, pero mabait kaya nga naging magkaibigan sila. Palagi itong lumalayas, kaya ang ending ay sa kanyang apartment niya ito pinapatuloy. Pinakain niya ito at itinuring na parang kapatid. Yun din ang dahilan kung bakit nito nakilala si Marco. At ngayon, pupunta na naman siya dito. Makakaramdam na naman ako ng guilt. Kaya ganito siguro. Palagi akong nalulungkot sa tuwing titingnan ko siya. Hindi ko rin kayang maging masaya sa mga pinagagagawa niya. Pero sigurado naman po na mahal niya kayo dahil palagi po niya kayong binibisita. Pagpapagaan niya sa loob nito, mapait lamang itong umiti. Kung sana nga lang ay iyon lang ang dahilan. Bahagyang kumunot ang noo niya. May laman ang sinabi ng matanda. Ano kayang ibig sabihin nito? Anyway, Iha, pagdating niya mamaya ay gusto kong nasa tabi lamang kita. Mahirap na't baka mapag-initan ka niya. At isa pa, kasama niya ang kanyang nobyo mamaya. Hindi ko yata sila kayang harapin. Natigilan siya sa narinig kasabay ng pagkabog ng dibdib. Nobyo? Si Marco ba ang tinutukoy nito? Ano naman po kung kasama niya ang nobyo? Hindi mapigilang tanong niya. Ayoko sa lalaking yon. Hiwalay yun sa asawa. At hindi ako naniniwala na ang asawa nun ang dahilan kung bakit sila naghiwalay. Malakas ang pakiramdam ko na may kinalaman ng apo kong si Cassandra sa hiwalayan ng mga iyon. Lihim na nagngit-ngit sa galit ang kanyang puso. Wala pa mang binanggit na pangalan ay alam niya nang si Marco ang tinutukoy nito. At ngayon pa lang, gusto na niyang magsisisigaw sa galit. Talagang kahit kanino, sinisiraan siya ng dalawa. Hindi naman po sa pagiging tsismosa. Pero maaari ko po bang malaman kung bakit daw nagkahiwalay ang mag-asawa? Matagal siyang tinitigan ni Don na ilang tuloy siya't kinabahan. Kung bakit naman hindi niya napigilan ng sariling magtanong. Silosa at panay hinala daw yung babae. Pero higit sa lahat, hindi daw siya mabigyan ng anak. At lalaki lang daw siya na nangangailangan ng anak. Kaya napilitan na rin itong makipaghiwalay. Pero tulad ng sinabi ko, Iha, hindi ako naniniwala sa kwento ni Marco. Hindi ko man personal na kilala ang taong yon. Pero malakas ang kutob ko na hindi dapat siya pagkatiwalaan. Nahigit niya ang hininga sa narinig. Tila tinadtad ng ilang beses ang kanyang puso. Anong karapatan ng Marco na hinasiraan siya ng ganun? Hindi pa ba ito sapat na sinira ang buhay niya? Kailangan pa bang ipahiya siya ng sobra sa lahat ng tao? Gusto niyang maiyak sa galit pero pinigilan niya ang sarili. Nangako siya noon na hindi na ito iiyakan pa. Ang dapat na gawin niya, mas tibayan ang loob na makapaghiganti. Maghihiganti siya kahit anong mangyari.
Bago sumapit ang tanghalian, dumating na nga si Cassandra. At tama nga si Laika dahil kasama nito si Marco. Dinaig pa ng babae ang sawa na nakapalupot kay Marco habang nasa salas ang mga ito. Oh, hi Lolo, namiss kita. Maarting wika ni Cassandra bago sinalubong ng halik sa pisngi ang Don. Siya naman ay nasa gilid lang ng Don at nakaalalay dito. Iniwasan niyang mapatingin sa dalawa. Kahit paramdam niya ang panakanakang pagsulyap sa kanya ni Marco. Aaminin niyang kinakabahan siya. Pero malakas naman ang kumpiyansa niya na hindi siya makikilala ng mga ito. Oh, bago pong alalay? Tanong nito nang mapatingin sa kanya. Nang salubungin niya ang tingin nito, kitang-kita niya ang pagniwi at pangmamaliit sa mga mata nito. Lihim siyang napairap. Caregiver po. Pagtatama ng Don. Kung wala siya'y siguradong mahihirapan akong kumilos mag-isa. Napairap naman ang babae. Whatever lo. Wika nito bago muling nilapitan si Marco na tahimik lamang na nakatingin sa kanya. Yumapos ito sa binata na parang wala sila doon ng matanda. Lia iha, pakidala ko sa labas. Gusto kong makalanghap ng sariwang hangin. Utos sa kanya ng Don. Agad naman niya itong inalalayan palabas ng mansyon. Pero bago tuluyang umalis, pasimple pa niyang sinulyapan sina Marco at Cassandra na dinaig pa ang may-ari ng mansyon kung makapag-utos kina Manang. May importanteng pinag-uusapan ng isa sa mga trabahador sa taniman at si Don Severino, kaya naisipan muna ni Laika na magpaalam at sinabing mag-iikot-ikot lamang sa paligid. Pinayagan naman siya ng matanda, napansin siguro nito na naiinip siya. Sa kanyang paglalakad-lakad, napadaan siya sa umpukan ng mga trabahador at hindi sinasadyang narinig niya ang pinag-uusapan ng mga ito. Kung si Madam Cassandra ang papalit kay Don Severino dito sa hasyenda, ay baka maghanap na lang ako ng ibang trabaho. Mas gugustuhin ko pang manilbihan sa iba, kaysa sa taong ang tingin sa atin ay alipin. Saad ng matandang lalaki. Maging ako'y ganun din ang gagawin. Kaunting pagkakamali lamang Grabe na kung mahusgahan ng babaeng yon. At ayon sa nalaman ko'y magbabawas din daw ng pasahod. Sa mahal ng bilihin paano pa tayo makakaraos nito kung babawasan niya pang bayad sa atin? Segunda naman ng medyo bata pang babae. Napakasama talaga ng ugali ng Cassandra na yon. Magaling pang magmanipula ng mga tao. Ginagamit niyang katayuan niya para maliitin tayo. Hindi niya alam kung hindi rin dahil sa atin saan ba sila pupulutin. Ilan lang yan sa mga usaping narinig ni Laika na halos hindi niya mapaniwalaan. At alam naman niyang sagad sa kasamaan ng ugali ni Cassandra. Pero hindi niya akalaing pati sa tapat na trabahador ng matandang Don ay grabe ang pahirap na ginagawa nito. Kung si Senyorito Zenon lang sana'y baka pwede pa. Siya lang yatang nakamana sa ugali ni Don Severino. Muli siyang natigilan sa narinig. Hindi niya pa personal na nakikita ang Zenon na tinutukoy ng mga ito. Pero ayon sa pagkalap niya ng impormasyon, talagang mabuti itong tao't matulungin. Pero sana lang, wag na muna itong magtungo doon. Malakas ang kutob niya na maaaring maging hadlang sa mga plano niya ang taong yun. Dahil napunta na sa binata ang topic ng mga ito, kaya nagpa siya na siyang balikan ng Don. Iha, ayos ka lang ba? Kanina ko pa napapansin na tila malalim ang iniisip mo. Pabalik na sila sa mansyon nang magsalita ang Don. Nakangiti niya itong sinulyapan. Ayos lang po, Don. Naisip ko lang po si Cassandra. Ano namang meron sa apo ko? Huwag mong sabihin na pinag-initan ka agad niya. Todo iling naman siya. Naku, hindi po. Hindi pa nga po uli kami nagkikita Naisip ko lang po kasi na parang gusto ko po siyang makilala. Feeling ko kasi mabait naman siya. Nami-misunderstood lang po. Kunwari ay nalulungkot niyang wika. Mabait naman talaga si Cassandra. Siguro'y dala lang din ang mga pinagdaanan niya noon, kaya ganun ang ugali niya ngayon. Lumaki kasi siyang salat sa atensyon ng magulang. Napapansin lang siya kapag may nagagawang mali, kaya minsan gusto ko na lang din siyang intindihin. Muli niyang naramdaman ang lungkot sa tinig nito. Bigla tuloy siyang na-guilty. Bigla gusto niyang pagsisihan na inungkat na naman niya ang tungkol sa dalaga. Siguro nga po, mukha naman po siyang mahusay sa larangan ng negosyo. Bahagyang natigilan ng matanda, tila may nasabi siyang mali. Iyon ang hindi ako sigurado. Ano pong ibig ninyong sabihin doon?
Bumalatay ang matinding lungkot sa mga mata nito. Hindi ko rin sigurado, iha. Pero marami akong natatanggap na reklamo mula sa kanya. Kaya ngayon, nagdadalawang isip ako kung dapat ko bang iwan sa kanyang negosyong pinaghirapan naming itayo ng asawa ko. Gusto ko kasi, iiwan ko yon sa taong may dedikasyon sa trabaho at pinapahalagahan ng mga employer. Kung sa iba po ninyo ipapamana ang negosyo, ay siguradong sasama po ang loob niya. At iyon ang iniiwasan kong mangyari, iha. Kaya nga, palagi ko din siyang sinasabihan. Sana lang talaga'y magbago din ang ugali niya. Apo ko siya, pero hindi ibig sabihin nun ay kukonsintihin ko ng mga maling ginagawa niya. Lalo na pagdating sa kumpanya at sa mga employee. May parte ng puso ni Laika ang natuwa sa narinig. Kung ganun ay tama ang pagkakakilala niya sa matanda. Totoong mabait ito't hindi konsentidor. Sa isiping yon, bigla na naman siyang na-guilty. Hindi na yata niya kayang gamitin pa ito sa kanyang paghihiganti. Masyadong mabait ang Don sa kanya. Kahit bago pa lamang siyang nagtatrabaho doon, pinagkatiwalaan kaagad siya nito. Kaya paano niya maaatim na ipagpatuloy ang paggamit dito? Araw ng linggo, nasa hasyenda si Don Severino. Kausap ang mga trabahador ng taniman. Si Laika ay nagkaroon uli ng pagkakataon na makapag-ikot sa paligid at lihim na sundan sina Marco at Cassandra. Sa kanyang pagsunod-sunod sa mga ito, nalaman niya ang mga galawan ng babae at kung paano maging sunod-sunuran dito si Marco. Habang pinapanood niya nga si Marco na sinusuyo ang dalaga, hindi maiwasang makaramdam ng galit. Noon kasi hindi naman siya sinusuyo ni Marco. Palaging siya ang nanunuyot gumagawa ng paraan para magkaayos sila ng lalaki. Siya palagi ang nagbubuhat sa kanilang relasyon. Pero nagawa pa rin siya nitong lokohin at wasakin. Nakakainis ha? Nabalitahan niyo na ba? 1 linggo daw ang itatagal dito ni na Ma'am Cassandra. Kasalukuyang nasa kusina si Laika. Nagmimerienda nang sumulpot ang nakabusangot na si Kwasay. Hindi niya naman maiwasang matuwa sa narinig. Ha? Bakit daw? 2 araw pa lang silang nandito para ng impyerno tong mansyon. Kakamot-kamot na wika ni Alice. Hindi ko rin alam pero narinig kong nag-uusap kanina yung 2 tuko. Darating daw si Senyorito Zenon eh. Tinutukoy nito sina Cassandra. Tinawag nilang tuko dahil hindi daw makapaghiwalay. Ayos na rin pala, makakakita ako ng totoong gwapo. Kasi sa totoo lang, hindi naman kagwapuhan yung nobyo ni Ma'am Cassandra. Mahinang wika ni Alice na lihim niyang ikinatawa. Natatawa siya dahil may punto ito. Ngayon niya lang din na-realize na hindi naman nga talaga gwapo si Marco. Noong mahal niya pa kasi ito'y gwapong-gwapo siya dito at isa iyon sa nakakasukang pangyayari sa kanyang buhay. Pero hindi siya bitter. Sa hirap at sakit na pinagdaanan niya, halos wala na siyang maramdaman kahit kaunting pagmamahal kay Marco. Dahil tapos ng magmerienda, nagpaalam na rin siya sa mga ito. Sa likod ng mansyon siya dumaan, pabalik sa hasyenda. Babalikan niya na ang Don at baka tapos na ang pamiting nito. Dahil nakatungo siyang maglakad, hindi niya kaagad napansin ang biglaang pagsulpot ng malaking tao sa kanyang harapan. At huli na para siya'y umiwas dahil malakas na siyang nauntog sa matigas nitong dibdib. Aray! Nakangiwing sinapo niyang nasaktang noo. Oh, I'm sorry. Hindi kita nakita. Anang baritonong boses na siyang nagpahinto saglit ng tibok ng puso ni Laika. Tila musika ang boses na iyon sa pandinig niya. Are you okay, miss? Kinakabahan, dahan-dahan siyang nagangat ng muka at halos tumulo ang kanyang laway sa kagwapuhan ng lalaking nasa harapan niya. Tila hinulma ang perpekto nitong muka. Makinis, makapalang kilay, pangahin, mapulang labi at matangos ang ilong. May mga matang kasing dilim ng gabi at nagbabadya ng panganib. Miss, muli untag ng lalaki. Doon pa lang siya nahimasmasan. Nahihiya siyang nag-iwas ng tingin. Pasensya na, hindi kita napansin. Hindi niya ito kilala. Siguro'y bagong tauhan ng Don. Pero bakit ang gwapo naman? Mukhang laking aircon. Tinatanong ko kung okay ka lang. Hindi rin naman kasi kita napansin eh. Ayos lang po, sige po. Mauna na po ako. Hindi niya na ito hinintay pang makapagsalita. Kaagad niya itong iniwan. Malalaki ang hakbang na lumakad siya palayo. Hindi niya kilala ang lalaki, kaya hindi niya maintindihan kung bakit gano'n na lang ang pagkabog ng kanyang dibdib.
Nang lingunin niya ang lalaki, ay nakatayo pa rin ito sa kanyang pinag-iwanan at nakahabol ng tingin sa kanya. Muli siyang nakaramdam ng hiya kaya nagpatuloy siya sa paglalakad niya. Nang balikan ni Laika si Don Severino, tuluyan na rin niyang nakalimutan ng gwapong estranghero kanina. Ibinalita kasi sa kanya ng matanda na mananatili pa nga raw doon ng 1 linggo pa si Cassandra dahil darating daw ang panganay nitong apo na si Zenon. At isa pala sa pinagmitingan ay ang tungkol sa nalalapit na kaarawan ni Zenon. Balak nila itong sorpresahin. Halika iha at ipakikilala kita kay Zenon. Masiglang masigla ang boses ng Don. Halata ang kasiyahan sa muka. Malayong malayo kapag si Cassandra ang binabanggit nito. Nakasunod lang siya dito, papasok sa mansyon. Sa sala sila dumiretso at doon nga, naghihintay sa kanila ang binatang prenting nakaupo sa sofa. Muling naramdaman ni Laika ang pagkabog ng dibdib nang makita ang lalaki. Ito ang lalaki na kabangga niya kanina sa likod ng mansyon. Saglit na nagtama ang mga mata nila at kapwa din sila nagulat pero mas nagulat siya nang matamis itong ngumiti sa kanya bago nito ibinaling ang tingin sa matanda. Lolo, namiss kita. Parang bata itong yumakap sa matanda na tinugon naman ng Don. Apo ko, mabutit dito mo na isipang magdiwang ng iyong kaarawan kung hindi talagang magtatampo ko. Pagbibiro ng Don, si Laika naman nakatayo lamang at nakamasid sa kanila. Of course, Lo. Alam kong magtatampo ka kung hindi. Mabutit alam mo. Anang Don na parehong ikinatawan ng mga ito. Nga pala, Zenon, si Lia ang bago kong caregiver. Masipag at maganda. Ramdam niya ang pag-iinit ng pisngi sa sinabi ng Don. Nahihiya tuloy siyang umiti sa binata na kasalukuyan ang nakatitig sa kanya. Hi Lia, nice to meet you. Anito, tsaka naglahad ng kamay. Matagal niya naman iyong tiningnan. Nagdadalawang isip pa kung tatanggapin ang pakikipagkamay. Pero dahil ayaw niya naman itong mapahiya, kaya tinanggap niya na lamang. Pero saglit lang dahil kaagad din siyang bumitaw nang makaramdam ng tila kuryente. Nice to meet you po. Tugon niya rito. Naiilang siya sa titig nito. Pero kahit gustuhin niyang magpaalam muna sa Don, alam niyang hindi maaari. Baka magtaka ito. Nang maupo ang mga ito, ay muli siyang binalingan ni Zenon. You know what? You look familiar. Nagkita na ba tayo dati? Binundol siya ng kaba sa biglaang tanong nito. Lalo na't napasulyap din sa kanyang Don na tila hinihintay ang kanyang sagot. Taga Maynila po kasi ako. So baka nagkasalubong na po tayo dati. Pero kayo po, ngayon ko lang po nakita. Kulang na lang at takihin siya sa sobrang nerbiyos. Totoong hindi niya pa ito nakikita. Pero hindi siya sigurado kung ngayon lang din siya nito nakita. Malay niya ba kung nakukwento pala siya ni Cassandra dito dati. Matagal pa siyang tinitigan ng binata. Tila kinikilala talaga siya. Pagkuway marahan din itong tumango. Siguro nga pero kung taga Maynila ka, bakit dito sa probinsya mo naisipang magtrabaho? Masyadong malayo to ah. Muli siyang natigilan. Pinagpapawisan na rin siya ng malapot. Idagdag pa ang kakaibang tingin nito na tila iniimbestigahan siya. Sinasabi na nga ba niya't hindi maganda kung narito ang seno na to? Baka maging hadlang pa ito sa kanyang plano. Si Don Severino sa kabilang banda, tahimik lamang na nakikinig sa kanila. Para maiba naman po ang paligid. Tsaka malaki kasi ang sahod dito. Pabiro pa siyang tumawa upang alisin ang kaba. Akala ko may pinagtataguan ka sa Maynila eh. Pagbibiro nito, biro lang dito pero seryoso ang dating nun sa kanya. Nag-uumpisa na tuloy siyang mainis dito. Nakalimutan niya, pinsan nga pala ito ni Cassandra. Siguradong tinik din ito sa kanyang lalamunan at kailangan niya itong iwasan kung gusto niyang magtagumpay sa paghihigante. Kidding aside pero seryoso, salamat at dito mo naisipang magtrabaho. Magsabi ni Lolo, masipag at maaasahan ka daw talaga. Salamat po. Tsaka lang siya nakahinga ng maluwag nang muli nitong balingan si Don at ibahin ang topic. Pero ang inaakala ni Laika na maiiwasan niya si Zenon ay hindi nangyari. Palagi kasing kasama ni Don ang binata, kaya palagi din niya itong kasama. At kahit subukan niyang umiwas, hindi magagawa. Hindi naman pwedeng hindi niya sagutin ang mga tanong nito. Mabait naman ang binata, hindi niya lang talaga maiwasang makaramdam ng kaba at inis
Lalo na sa tuwing titingnan siya nito. Pakiramdam niya binabasa nito ang kanyang pagkatao. At natatakot siyang malaman ito ang totoo niyang pagkatao at ang tungkol sa kanyang paghihigante. Tulad ng araw na iyon, hindi siya isinama ni Don sa pagbisita sa kaibigan nito sa kabilang bayan. Kay Manang ito nagpasama. Maganda na sana iyong pagkakataon para muli niyang masubaybayan sina Cassandra. Pero dahil may asungot, kaya hindi niya magawa-gawa. Bigla na lang kasi siyang nilapitan ni Zenon at nagpapasama sa kanya sa lakad daw nito. Nagpa-cute pa ang lalaki na akala mo naman ay madadala siya. Pero syempre, wala siyang choice kundi ang sundin ang gusto nito. Sa kanya kasi inihabili ng Don ang binata at iyon palang dahilan kaya hindi siya nito isinama sa lakad para maintindi niya ang binata. Nitong nagdaang mga araw, napapansin niyang palaging pagdikit sa kanya ni Zenon. Madalas din itong mangulit at magtanong sa kanya kaya hindi maiwasang kabahan siya. Dahil paano kung may alam na pala ito sa pagkatao niya at hinuhuli lang siya? Saan po ba tayo pupunta, sir? Pinilit niyang magtanong ng normal kahit ang totoo, naiinis na siya. Kanina pa kasi sila naglalakad. And as usual, nakangiti na naman ito nang tumingin sa kanya. Naiinis siya dahil hindi ba ito napapagod ng umiti? Kina Cassandra, isinasama nila akong mamasyal ni Marco sa Borol. Ayoko namang magmukhang chaperon, kaya naisipan kong isama ka. Sabi nito sabay kindat. Natigilan naman siya sa paglalakad at hindi makapaniwalang ito'y tiningnan. Dapat ay matuwa siya dahil masusubaybayan niya uli sina Cassandra. Pero dapat nga ba siyang matuwa kung kasama niya naman si Zenon? Ang lalaking ito na pakiramdam niya, siyang hadlang sa kanyang plano. Sumama ka na please. Dadagdagan ko na lamang ang bayad sa'yo. Nagsalubong ang kanyang kilay. Bakit ba ang kulit ng lalaking to? Hindi po ako nagpapabayad. Sasama po ko dahil inihabilin kay ni Don sa akin. Hindi para sa bayad. Anya sa seryosong tinig. Napawi ang ngiti ni Zenon. I'm just kidding. Masyado ka namang seryoso, Leah. Try mo rin kayang umiti. Hindi niya ito pinansin at nagpatuloy lamang sa paglalakad. Marami pang sinasabi ang binata na hindi na lamang niya binibigyan ng pansin. Nararamdaman niyang sinusubukan itong maging malapit sa kanya. At iyon ang dapat na hindi mangyari. May plano ang binata, kaya dapat ay maingat siya dito. Sa malawak na lupain, naghihintay nga sa kanila sina Cassandra at Marco. Sweet at masaya ang dalawa na para bang walang inapakan at sinirang buhay ang mga ito. Nagngingit-ngit siya sa galit dahil paano nakakaya ng konsensya ng mga ito na maging masaya at mag-enjoy gayong may sinira silang buhay. Sige lang, magsaya lang kayo. Dahil malapit nang matapos yung kasiyahan na tinatamasa ninyo. Mahinang usal ni Laika sa sarili. Nang makita sila ng mga ito na magkasama, kitang-kita niya na ang pandidiri sa mga mata ni Cassandra habang nakatingin sa kanya. Si Marco naman ay walang pakailam dahil ang buong atensyon nito ay nasa dalaga. At dahil papunta sila ng burol, kaya kinakailangan nilang sumakay sa kabayo para makarating doon. Nauna na ngang sumakay sa kabayo si Cassandra. Sa likuran nito ay nakayakap si Marco. Sakay na, Leah. Utos sa kanya ni Zenon. Nagtatanong na tiningnan niya ito. Talaga bang pasasakayin siya nito sa kabayo? Hindi siya marunong sumakay doon at kung sasakay man siya, yun ang unang beses niya. Looks like hindi siya marunong sumakay, Kuya Marco. Baka nga ngayon lang din siya nakakita ng kabayo eh. Poor alalay. Nanguuyam na wika ni Cassandra. Tila naman, nagpantig ang tenga niya sa narinig. Pigil na pigil niya ang sarili na wag hablutin ang buhok nito. Cassandra, your mouth. Kaya kong sumakay. Singit niya sa sinasabi ni Zenon. Pagkuway walang pasabing sumakay sa kabayo bago inirapan si Cassandra. Kita iyon ni Cassandra kaya halos umusok ang ilong nito sa ginawa niya. Wala pa kasing nangahas na irapan siya. At kung hindi lang ito napigilan ni Marco, siguradong nasugod na siya ng dalaga. Sumunod na sumakay ng kabayo si Zenon. Halos manigas si Laika nang magdikit ang katawan nila ng binata. Para na rin kasi itong nakayakap sa kanya mula sa kanyang likuran. Zenon, anya nang simulan nitong patakbuhin ng kabayo. Naramdaman siguro nito ang panginginig ng kanyang katawan. Easy, hindi kita hayaang malaglag. Just trust on me. Malambing nitong wika. Hindi naman na siya umimik pa. Hindi niya kasi masabi na hindi siya marunong pang magtiwala.
Sarili na lang niya ang kanyang pinagkakatiwalaan. Ibigay mo lang ang buong tiwala mo sa akin, Lia. Makakaasa ka. Hindi kita bibiguin. Hindi kita ilalaglag. Napapikit siya sa sinabi nito. Bakit ba pakiramdam niya? May iba pang ibig sabihin ng mga binitiwan nitong salita. Hindi naman niya ito magawang lingunin, kaya hindi niya makita ang paglamlam ng mga mata nito. Natapos ng 1 linggong bakasyon ni na Cassandra at Marco sa mansyon. Pero si Zenon nanatili roon at hindi pa malaman kung kailan aalis. Samantalang, habang tumatagal na nakakasama ni Laika si Don Severino, lalo lamang siyang kinakain ng guilt. Masyadong mabait ang Don. Hindi na yata niya kayang itago pa dito ang buo niyang pagkatao. Dumagdag pa sa gumugulo sa kanyang damdamin ay ang binatang si Zenon. Walang araw na hindi siya nito kinulit. Mabait din ito at nararamdaman niyang genuine ang pinapakita nito sa kanya. Masyadong mabait sa kanyang maglolo. Kaya isang gabi, hindi niya na nagawa pang labanan ng guilt na nararamdaman niya. Aamin na siya kay Don. Bahala na ang plano niyang paghihigante. Basta isa lang ang sinisiguro niya. Hindi siya gagaya sa ugali ni na Cassandra na makasarili at magaling magmanipula. Isang gabi, habang pinapakain niya ang Don sa silid nito, tahimik lang siya tumahanap ng tiyempo kung paano sisimulan ng sasabihin. Busog na ako, iha. Salamat. Anang Don matapos nitong makakain. Kumain ka na rin. Kanina ko pa napapansin na tahimik ka. Baka ka ako nagugutom ka na. Sa narinig, hindi niya mapigilang mapaiyak. Lumandas ang luha niya at walang pasabing niyakap ang Don. Nagulat naman ito sa ginawa niya, pero tinugon pa rin ito ang kanyang yakap. Nang mahimasmasan, tsaka pa lang siya bumitiw sa pagkakayakap dito. May problema ba, iha? Ramdam ko ang bigat sa kalooban mo nang yakapin mo ko. May maitutulong ba ako? Muli naiiyak na naman siya. Bakit ba ganito kabait ang Don? Naiiyak siyang napailing. Patawarin niyo po ko, Don Severino. Bahagyang nagsalubong ang mga kilay nito, tila naguguluhan sa kanyang sinabi. Nagsinungaling po ko. Niloko ko po kayo. Hindi po talaga Lia Fernandez ang pangalan ko. Ang totoo ko pong pagkatao at pangalan ni Laika Evangelista. Muli naiyak na naman siya. Samantalang, batid man ang pagkagulat sa mukha ng Don, tumahimik lamang ito at tila naghihintay pa ng sunod niyang sasabihin. Wala siyang makitang galit o panghuhusga sa mga mata nito. Ako po ang dating asawa ni Marco Ramirez. Ang nobyo po ngayon ng apo ninyong si Cassandra. Ang totoo po, kaya po ko namasukan dito para gamitin kayo sa paghihiganti ko sa kanila. Patawarin po ninyo ko. Hindi ko po gustong gamitin kayo. Pero kayo na lang po nakikita kong paraan para makaganti ako sa pananakit at pagsira nila sa pagkatao ko. Nanatili pa rin itong tahimik at mataman lamang na nakikinig sa kanya. Minahal ko po ng buong puso si Marco. Lahat binigay ko sa kanya. Sinamahan ko siya sa hirap at sa pagtupad ng kanyang mga pangarap. Pero hindi ko po akalain na magagawa pala niya akong traidorin. Niloko niya ako. Matapos niyang maabot ang mga pangarap niya, tinalikuran niya ako. Iniwan at siniraan sa lahat. Sirang-sira ko doon. Kaya gustong-gusto ko po silang gantihan. Pero maniwala po kayo, pinagsisisihan ko po ang panluloko ko sa inyo. Pinunasan niyang luha ang muka. Maiintindihan ko po kung palalayasin ninyo ko. Pero sana po, tsaka nyo na ako kasuhan sa panluloko ko kapag nakaganti na po ako sa kanila. Alam ko pong apo ninyo si Cassandra, pero hindi ko po kayang palagpasin ang ginawa nila sa akin. Si Cassandra po, itinuring kong parang tunay na kapatid kaya hindi ko matanggap. Sobrang sakit para sa akin na traidorin niya ako. Nang dahil sa lalaki, nagawa niyang itapon ng matagal naming pinagsamahan. Kaya ngayon pa lang po, humihingi na ako ng tawad dahil hindi ko po kayang palagpasin si Cassandra. Anya, mababa ka sa boses niya ang kagustuhang makapaghiganti. Malalim na bumuntong hininga ang Don. Pagkuway naiintindihan siyang tiningnan. At pagkatapos ng mahabang katahimikan, nagawa na nitong ibuka ang bibig. Apo ko man siya. Hindi ko matanggap ang ginawa niya sa'yo. Tulungan mo kung itama ang lahat. Pabor sa akin yan, iha. Bagaman hindi makapaniwala sa narinig, nabuhay naman ang pag-asa sa kanyang puso. Umaliwalas ang mukha niyang nababalutan pa rin ng luha. Talaga po? Tumango ang Don. Mahal ko ang apo ko, Lia.
Ayokong tuluyang masira ang buhay niya. Kaya dapat lang siguro na ngayon pa lang, putulin ko ng sungay niya. Magtulungan tayo. Ikaw upang makaganti sa kanila at ako na may para maturuan ng leksyon ng pasaway kong apo. Sa narinig, muli niyang nayakap ang matanda. Marahan namang hinaplos ng matanda ang likod niya. Magaan ang loob ko sa iyo, iha. At para na rin kitang totoong apo. Kaya masaya ako na matulungan kang muling makabangon. Salamat po, Don. Maraming salamat po sa inyo. Tinupad ni Don Severino ang ipinangako nitong siya'y tutulungan. Dahil ng sumunod na araw, dinala siya nito sa Maynila para dalhin sa pag-aari nitong kumpanya at para personal siyang ipakilala bilang bagong tagapamahala. Ipapakilala siya nito sa lahat bilang siya ang papalit sa pwesto ng matanda na isa sa may pinakamataas na posisyon sa kumpanya. Bago sila umalis sa mansyon, ay nauna na ring umalis si Zenon. Sinabi nitong babalik na ito sa Maynila dahil may naghihintay pa ditong trabaho at ipinagpapasalamat niya iyon dahil sa wakas wala nang makakahadlang sa plano nila ng Don. Handa ka na ba, iha? Kasalukuyan silang nasa opisina nito at hinihintay na lang nila na tawagin sila sa conference hall kung saan ipapakilala na siya nito. Matagal na po ako nakahanda doon. Ang inaalala ko lang po'y kayo. Sigurado po ba kayong gagawin niyo akong presidente ng kumpanya? Siguradong hindi po papayag si Cassandra. Hindi siya natatakot kay Cassandra. Ang totoo, na-e-excite na siyang magpakita dito. Ang inaalala niya lang ay si Don. Siguradong magagalit dito si Cassandra. At siguradong malulungkot ang matanda. At iyon ang ayaw niyang mangyari. Masyado nang matanda si Don para ma-stress. At sa pagkakaalam niya, ay koo lamang si Cassandra. Siguradong manggagalaiti yun sa galit. Sigurado na ako, iha. At alam kong magagampanan mo iyon ng ayos. Nagtitiwala ako sa iyo, Laika. Maluha-luha siyang napangiti. Salamat sa pagtitiwala, Don. Hindi ko po kayo bibiguin. Nang tawagin na sila ng sekretary, ay naunang pumasok sa conference si Don Severino. Naiwan siya sa labas at hinihintay lamang na tawagin siya nito. Hindi niya pa rin inaalis ang nunal sa mukha niya. Siya pa rin si Leah Fernandez. Pero mamaya din, balak niyang magpakilala kina Cassandra. Hello everyone. Thank you for coming today. Tuwid siyang tumayo nang marinig ang paunang bati ng matanda. Inihanda niya na rin ang sarili sa makikitang reaksyon ng mga tao oras na ipakilala siya ng matanda. But I'm not here para sabihing magbabalik na ako. But I'm here para ipakilala sa inyo ang taong napili kong papalit sa akin bilang presidente ng kumpanya. Nagkaroon ng bulungan sa paligid. Si Cassandra na nakaupo, hindi mapigilang mapangiti. Nakakasiguro kasi siya na siya na ang tinutukoy ng kanyang lolo. Ilang beses niya na rin kasi itong kinukulit na ilagay na siya sa mataas na posisyon. Si Marco sa kabilang banda ay nakangiti din. Naiinip na siyang tuluyang mapasa kanyang kumpanya na matagal niya nang pinapangarap na mapasa kanya. I would like to introduce you, Leah Fernandez, our new president. Pagkarinig pa lamang ni Laika sa pangalang binanggit ni Don Severino, taas noon na siyang pumasok sa loob ng conference hall. Nakangiti siya, pero mahalatang sa unang tingin ay may pagka-terror na ang kanyang muka na hindi basta-basta mababangga. Lalong lumakas ang bulungan nang pumunta siya sa harapan. Samantalang pareho namang nagulat sina Cassandra at Marco nang makita't makilala siya. Nanguuyam, nanginitian niya lang ang mga ito. What? Are you serious, Lolo? Yang caregiver na yan ang ipapalit mo sa pwesto na dapat ay sa akin dahil apo mo ko? Hindi makapagtimping gigil na tanong ni Cassandra. Nakatayo ito at handang sumugod sa kanya kung hindi lamang napigilan ni Marco. Lihim siyang napaismid. Natatawa siya dahil nagmumukhang alalay si Marco kapag kasama nito si Cassandra. Your mouth, Cassandra. Ako ang may-ari ng kumpanya. Kaya ako ang magdedesisyon kung sino ang gusto kong ipalit sa pwesto ko. Matapang na tugon ni Don Severino. Caregiver lang siya. Anong alam niya sa pagmamanage ng kumpanya? You're kidding, Don Severino. Napataas ang kilay niya nang sumingit si Marco. So hindi talaga siya nakikilala ng mga ito? Huwag mong maliitin ang kakayahan ng mga caregiver, Mr. Ramirez. Baka mamaya magulat ka. Mas marami pa pala silang alam kaysa sayo. Tugon ng Don na tila hindi rin nagustuhan ng sinabi nito.
Natahimik naman si Marco at tila ay napahiya. Lalo namang nagngingit-ngit sa galit si Cassandra. Hindi nito matanggap na hindi napunta sa kanyang pagiging presidente ng kumpanya. At tila napakan ng pride nito sa kaalamang sa caregiver lamang ibinigay ang pinapangarap niyang posisyon. Sa inyong lahat, may tumututol ba sa pasya ko? Iginala pa ng Don ang tingin sa mga taong naroon. Pero ang lahat ay tahimik na tumungo. Ibig sabihin, walang gustong tumutol sa matanda. Lihim na siyang napangiti. Sa wakas, nakapasok na rin siya sa kumpanya. Mas mataas pa ang posisyon niya sa 2 taong sumira sa kanyang pagkatao. Nang matapos ang meeting, nag-alisan na rin ang iba pang mga board members. Naiwan sila ni Don Severino, Cassandra, Marco at Zenon na hindi kaagad napansin ni Lia na kanina pa palang nakatingin sa kanya. Galit na galit pa rin si Cassandra. Hindi ko tumatatanggap, Lolo. Papatunayan kung mali ka ng piniling tao. Matigas na wika nito pero sa kanya nakatingin ng masama. Wala ka nang magagawa, Iha. Pero kung desidido ka talagang maging presidente ng kumpanya, ayusin mo ang ugali at ang trabaho mo. Baka sakaling makuha mo ang inaasam mo. Wika ni Don Severino. Hindi na umimik pa si Cassandra. Padabog itong umalis. Nakasunod naman dito si Marco. Ayos ka lang ba, Iha? Ang matigas na ekspresyon ng mukha ni Don kanina, mabilis na napalitan ng pag-aalala nang balingan siya ng tingin. Nakangiting tumango siya. Ayos lang po ako, Don Severino. Kayo po ang inaalala ko. Huwag kang mag-alala kay Lolo. Immune na yan sa katigasan ng ulo ni Cassandra. Sa wakas ay nagsalita na rin si Zenon. Matamis itong nakangiti sa kanya. Anyway, congrats nga pala, Lia. Or should I say, Laika Evangelista? Napamaang siya sa narinig. Hindi makapaniwalang tiningnan niya ito. Kilala mo ko? Sa pagkakaalam niya kasi, ay kay Don Severino lang siya nagsabi ng totoo niyang pagkatao. I think I should go. Iwan ko muna kayo para naman makapag-usap kayong dalawa. Singit ng matanda bago ito nagmamadaling umalis. Nang maiwan silang dalawa, muli niyang binalingan si Zenon. Nakangiti pa rin ito pero may kung ano pang kislap sa mga mata nito na hindi niya mawari kung ano. Pero isa lang ang sigurado siya. Totoo ang nakikita niyang kasiyahan sa mukha nito. Tila masayang masaya ito para sa kanya. I know you from the very start, Laika. College pa lang ay sinusubaybayan na kita. Ewan, siguro dahil noon pa man, gusto na kita. Napalunok siya at bahagyang nag-init ang mga pisngi. Teka, nagko-confess ba to? At kinikilig ba siya? Alam kong kaibigan mo si Cassandra noon. Parehas tayong mga college noon. Hindi mo lang ako napapansin dahil busy ka kay Marco. Ang gagong lalaking yun. Pero syempre, dahil alam kong mahal na mahal mo siya, kaya hindi na ako nagtangkapang magpakilala sa'yo. Sana pala nagpakilala na lang ako. Baka sakaling nailigtas kita sa pananakit nila. Zenon? Alam ko lahat ng ginawa nilang pananakit sa'yo. Alam ko rin ang plano mong paghigante. Ako rin ang nakiusap kay Aya na tulungan ka sa gagawin mo. Gulat niya itong tiningnan. Kilala mo si Aya? College friend ko rin. Kung ganun ay kaya pala siya tinulungan ni Aya ay dahil sa pakiusap nito. Alam mong gagamitin ko si Don sa paghihigante. Ang lolo mo pero hinayaan mo lang ako. Dahil alam kong hindi naman siya mapapahamak. Gusto rin namin ni Lolo na mapabuti si Cassandra. Sa gagawin mo, pare-pareho nating mapapatigil sa paggawa ng mali si Cassandra. Humakbang palapit sa kanya si Zenon pagkuway hinawakan ng kamay niya. Gusto kong humingi ng tawad, Laika, dahil naduwag ako nun. Sana pala noon pa lang nagpakilala na ako sa'yo. Sana noon pa lang umeksena na ako sa relasyon ninyo ni Marco. Inago na sana kita noon. Hindi ka na sana nasirat na saktan. Kita niya ang pagsisisi sa mga mata nito. Ano ka ba? Wala ka namang kasalanan. Hindi mo kailangang mag-sorry. Tsaka sa sobrang pagmamahal ko noon kay Marco, kahit siguro umeksena ka pa, hindi rin kita papansinin. Tangang-tanga pa ako noon eh. Muli itong umiling. Hindi ka tanga, Laika. Nagmahal ka lang. Si Marco yung tanga dahil nagawa ka pang sayangin. Napangiti siya. Tinitigan niya sa mga matang binata. Nagkamali siyang hinusgahan nito. Hindi pala ito totoong hadlang sa kanyang plano. Dahil all this time ay ito pala ang unang tumulong sa kanya. Salamat, Zenon, sa pagtulong kahit hindi ko naman... Wala yun at hindi pa doon natatapos ang pagtulong ko, Laika. Dahil kami ni Lolo, kakampi mo kami hanggang dulo, pangako yan.
Hindi na siya nagpigil pa ng damdamin. Niyakap niya ang binata. Lihim din niyang pinunasan ng naglalandas na luha sa muka. Totoo nga yatang nabulag siya noon ng matindi niyang pagmamahal kay Marco dahil hindi niya napansin na may isa pa palang senon na lihim at totoong nagmamahal sa kanya. Naging mainit sa mata ni na Cassandra at Marco si Laika, pero hindi nagpaapekto si Laika. Lihim siyang kumakalap ng impormasyon sa loob ng kumpanya. Katulong niya si Senon. Si Don Severino bumalik na uli sa mansyon, kaya naman naiwan siya sa Maynila. Pero hindi naman siya nahihirapan dahil may iniwan ng matanda na tutulong at magpoprotekta sa kanya para kung sakali man na may gawin sa kanya sina Cassandra. At hindi rin naman nawawala sa tabi niya si Senon na sobra niyang ipinagpapasalamat. Tinupad ng binatang sinabi nitong hindi siya iiwan at mananatili sa kanyang tabi hanggang sa makamit na niya ang hustisyang inaasam niya. Sa kanyang pakikipag-usap naman sa mga trabahador sa kumpanya, marami siyang nalaman na kalokohan at pagnanakaw na ginagawa ng dalawa. Nakausap din niyang ibang empleyado na basta na lang tinanggalan ng trabaho. Inalok niya ang mga ito na tutulungang makabalik sa kumpanya kung makikipagtulungan din sa kanya para tuluyang mapabagsak at mapaalis sa kumpanya ang dalawa. Kaagad namang pumayag ang mga ito. Dahil din sa tulong ni Senon, nakausap nila ang mga investors na kasama sa mga taong niloko ni na Marco at nahikayat nila ang mga ito na makipagtulungan sa kanila nang sa ganun mabawi ang mga perang nakuha sa kanila at nang makabawi man lang sa panlulokong ginawa sa kanila. Samantalang sa kabilang banda, hindi na halos magkaintindihan sina Marco at Cassandra. Isa-isa nang nagbaback out ang mga loyal nilang investors. Naglabasan din ang mga ebidensya ng mga peki nilang donasyon at ang malala, halos lahat ng tinanggalan nila ng trabaho sa kumpanya biglang naglabasan. Tila ba nagkaroon ng mga ito ng lakas ng loob para sila'y kasuhan. Hindi na halos malaman ni Marco kung saan at kanino pahihingi ng tulong. Tuluyan siyang naalis sa kumpanya at tila isang bangungot para sa kanya dahil muli siyang nagbalik sa mahirap na buhay niya noon. Dahil maging si Cassandra ay nakaban na rin sa mansyon ng mga Riego. Nagalit ang Don Severino sa kanilang ginawa kaya wala nang nagawa pa si Cassandra nang i-freeze ang lahat ng mga card at ang accounts niya. At isinisi nila ang lahat kay Leah Fernandez. Sa babaeng palaisipan pa rin sa kanila kung sino at ano ang motibo nito para gawin iyon sa kanila. Mabilis na kumalat sa TV news at social media ang mga kalokohan at anomalyang ginagawa ng dalawa. Kaya halos hindi na sila makalabas pa ng bahay dahil panay panguhusga lamang ang naririnig nila sa mga tao nilang nakakasalamuha. Samantalang palabas noon sa kumpanya si Leah, nakasunod sa kanyang 2 bodyguard na inilaan talaga para sa kanya ni Don Severino. Magaan ang kanyang kalooban dahil sa wakas nakaganti na siya at naibalik na rin sa dating buhay ang traidor niyang asawa. Nasa parking lot na sila nang bigla na lamang sumulpot si Cassandra, ang babaeng noon napupuno ng kolorete ang muka at panay alahas ang katawan. Ngayon ay malaki na ang ipinayat. Hindi na nakaayos ng tama ang buhok at halata ang matinding hirap na dinadanas. Hayop kang babae ka! Kasalanan mong lahat ng nangyayari sa amin! Malas ka! Salot! Kung hindi alerto ang mga bantay niya, tsak na nasugod na siya nito at nahila ang buhok. Pero sa halip na matakot, taas noo niya itong tiningnan. Pinagtaasan niya ito ng kilay at sinuri ng tingin mula ulo hanggang paa. Puno ng panguuyam na tiningnan niya ito pabalik sa mga mata. Naaalala niya, ganoon din ang tingin na ibinigay nito sa kanya noon. Minaliit siya nito, pinahiyat pinagtawanan, at iyon ang gusto niyang iparanas dito ngayon. Nakahalukip-kip niya itong nilapitan. Kung ano man ang pinagdadaanan niyo ngayon ni Marco, deserve ninyo ang lahat ng yun. Kulang pa nga yun dahil kung ako lang ang masusunod, gugustuhin ko ding makita kayong nabubulok sa kulungan. Naguguluhan namang nagsalubong ang kilay nito. Sino ka ba talaga? Hindi ka namin kilala. Wala kaming atraso sa'yo para ganituhin mo kami. Pero tinawanan niya lang ito, halakhak na puno ng sarkasmo. Kilala niyo ko, Cassandra. Kilalang kilala. Anya dito, pagkuway padarag na inalis ang mga nunal sa muka, kasabay ng pag-alis niya ng salamin. Hinawi din niya ang bangs na tumatabing sa muka niya. Dinaig pa ni Cassandra ang nakakita ng multo nang mapagtanto kung sino talaga siya.
Maging si Marco na sinundan pala si Cassandra para pigilin sa tangkang pagsunod nito kay Leah, nagimbal din sa nasaksihan. Ngayon ay nakatayo sa harapan nila si Laika Evangelista, ang babaeng kanilang pinagkaisahan, niloko pinahiya, at higit sa lahat, siniraan sa lahat. Malayong malayo na ito sa dating Laika na mahina at iyakin. Ang nasa harap nila ngayon ay matapang at tila handa ng sumuong sa kahit anong laban. Laika? Ngumisi si Laika. Mabuti naman at naaalala mo pa ako. Ako nga, Cassandra. Bakit? May iba pa ba kayong inaasahan? Kung sa bagay, sa sobrang sama ng ugali ninyo, halos lahat yata nagawa nyo na ng kasalanan. Paanong nangyari? Bakit? Akala nyo ba totoong lumayo ako? At palalagpasin ko na lang kayo? Nagkakamali kayo, Cassandra. Oo, lumayo ako. Pero lumayo lang ako para isagawa ang pagganti ko sa inyo. Ginamit ko si Don Severino para makapaghiganti sa'yo. Nanlisik sa galit ang mata ni Cassandra. Hindi nito matanggap na naisahan niya ito. Hayop, kahit kailan talaga salot kang babae ka. Nang muli itong susugod, agad itong napigilan ng mga bantay niya. At kahit magwala ito, wala naman itong laban sa lakas ng kanyang mga bantay. Cassandra, tama na. Sabay silang napalingon kay Marco. Tumaas ang kilay ni Laika nang makita ang matinding pagsisisi sa mga mata ng lalaki. Hayaan na natin si Laika. Marami tayong nagawang kasalanan sa kanya. Kaya dapat lang sa atin to. Hindi alam ni Laika kung makakaya pa niyang magtiwala sa mga sinasabi ng lalaki. Pero isa lang ang alam niya. Nakaganti na siya. Nawasak at naipahiya na rin ang mga ito. Kaya ngayon ay okay na siya. Tapos na ang kanyang pagganti. Magsisiman o hindi ang dalawang ito ay wala na iyon sa kanya. Ang gusto na lang niya ngayon, bumalik sa dating buhay. Tahimik, payapat, malayo sa gulo. Lalayo siya at ibabalik ang dating buhay kung saan wala pang Marco at Cassandra siyang nakikilala. Hindi, Marco. Hindi ako papayag. Patuloy pa rin sa pagwawala si Cassandra. Pero hindi niya na iyon binigyan ng pansin. Tinalikuran at iniwan niya ang mga ito. Taas noo siyang naglakad palayo. Palayo sa mga taong naging aral sa kanyang buhay. Aral na hindi naman masamang magtiwala pero wag sobra. Dahil ang sobrang pagtitiwala, nakakawasak ng pagkatao. Dahil napatunayan sa korte ang pagnanakaw ni Cassandra, tuluyan na ring naalis sa kumpanya si Cassandra. Pero hindi sila nakulong. Sa halip, matatagpuan ngayon sa squatter area sina Cassandra at Marco. Mahirap ang buhay. Pilit na lumalaban sa araw-araw pero magaan ang kalooban. Doon nila napatunayan na mas mahal pa rin nila ang isa't isa kahit walang-wala na sila. Tuluyan na rin nilang tinanggap ang mga maling nagawa at pilit na bumabawi sa mga kasalanang kanilang nagawa. Samantalang ang kalahati ng ari-arian ni Don Severino, ipinamanang lahat kay Laika. Kaya iyon ang ginamit para makapagtayo ng sariling charity foundation. Kanya itong pinangalanan na Evangelista Home for Abused Women. Isang paalala sa babaeng minsang nawasak, ngunit nagkaroon ng lakas upang bumangon at maging lakas para sa iba. Pinalaya niya na rin ang sarili mula sa nakaraan at kanyang binuksan ng puso para muling magmahal at magtiwala. Pero ngayon ay sigurado niya nang nasa tamang tao niya ibibigay ang puso at sarili. Sa taong matagal nang napatunayan sa kanya na totoo ang pagmamahal. Pagmamahal na walang halong panluloko at walang hinihinging kapalit. Sa paglipas ng 6 na taon, makikita si Laika na nakaupo sa ilalim ng punong mangga sa charity home na siya mismong nagtayo nang biglang may batang babae na lumapit at yumakap sa kanya. Maaliwalas ang mukha ng bata nang magtanong ito. Tita Laika, totoo po ba na minsan nang nawala sa inyo ang lahat? Ngumiti siya tumingin sa langit. Oo, Ria. Pero minsan, kailangan mo munang masira para mas makilala mo ang sarili mo, para mas malaman mo kung gaano kakatibay, at para mas makilala mo kung sino ang mga taong totoo sa'yo at kailangang bigyan mo ng tiwala. Hanga po ko sa'yo, Tita Laika. Gusto ko pong maging kayo. Marahan niyang ginulo ang buhok nito. Nagpaalam na rin sa kanyang bata nang tawagin ito ng mga kalaro. Muli siyang naiwang mag-isa. Ninanamnamang sariwang hangin at ang kapayapaan ng paligid. Nang sumulpot sa harap niya ang 2 taong nagbibigay sa kanya ngayon ng lakas at pag-asa. Hi, Mommy. Here's your ice cream. Binili namin ni Daddy for you dahil mahal ka namin.
Napangiti siya nang marinig ang cute na boses ng 5 taong gulang niyang anak na si Sia. Salamat anak, mahal na mahal ko rin kayo ni Daddy. Anya, bago kinuha ang ice cream at hinalikan sa pisngi ang bata. Tila kinikilig naman na yumakap sa kanya ang bata. Umupo sa tabi niya ang kanyang asawang si Zenon bago humilig sa kanyang balikat. I love you, Laika. Ngayon at kahit magunaw man ang mundo, ikaw lang ang mamahalin ko. Naantig ang puso niya sa narinig. Ngayon, masasabi niyang hindi talaga siya nagkamali na hinayaan niyang makapasok sa buhay niya si Zenon, ang lalaking walang ibang ginawa kundi ang mahalin siya. Salamat sa pagdating sa buhay ko, Zenon. Habang buhay kong ipagpapasalamat na ako ang pinili mong mahalin at makasama habang buhay. At sa pag-alis ng kanilang anak upang makipaglaro sa ibang mga bata, tuluyang naglapat ang labi nila ni Zenon. Nilasap nila ang tamis na halik na punong-puno ng totoong pagmamahal.